Pagabot sa tuig 382, ang katawan sa Diyos mihubad na sa pulong sa Diyos gikan sa Griego ngadto sa Latin. O pagabot sa tuig 386, ang mga Christians tinahlan na sa pulong sa Diyos o Bible. So kani mga igsoon, ginahlan ng Bible tuig 386. Mga igsoon, huwag labot ang mga protestante yan ng Biblia, ha? Wagin sila labot. Kung magtuon lang ka mga igsoon, magkatawa kita ng pastor na mga angkon na Biblia, na sila labot. Tuig 393, ang pulong o Biblia gideclare na sa simbahan dito sa Council of Hippo, Africa, lugar ni San Agustin, nga ang Biblia pulong sa Diyos. So nailhan na, no? Sugod ng nailhan unsa ning libro ha, pulong ba sa Diyos o dili? Datong tuig 393. Pag abot sa tuig 397, Diyos pa na sa declare ang pulong sa ang Biblia na pulong sa Diyos dito sa Council of Carthage sa Africa lang ni Hapon. Pag-abot sa tuig 404, nahumanag yun ang tibok Biblia o translate into Latin. O dito gitawag na ni og Vulgate. Gitawag og Vulgate tungod kay common nga language or daghang makasabot nga pinulungan or in common use. Another meaning, gitawag og Vulgate because it is a Latin translation of the Bible. 1854, ang mga Katoliko o Christian nga nagsanyaw sa East, migamit na sa migamit sa ngalang Orthodox Catholic, mibulag sa simbahan o gitanggal sa simbahang Roman Catholic Church. Sa pinungdan nga dili na motoo sa Santo Papa. Ang maong grupo mao ang gitawag og Orthodox Catholic. Sila ang Catholic nga nagsanyaw sa East ug ang nagsanyaw sa West nagpabilin nga miilanip St. Peter as first head of the Christian religion. Ug mao na ang Roman Catholic. It was 1054. Pag-abot sa tuig 1227, ang mga Christians or ang obispo, archbishop, na si Archbishop Stephen Langton, gibahin na ngadto sa kapitulo ang Biblia. Ana ang magtuon mga igsoon, ha? Di kay tuon lang mo ng pastor, basa-basahan lang mo gagmay verse, tuon mo dito. Iwasin ninyo ng pastor mga igsoon, ha? Kay mini na nga magtutudlo. Ang ilang tuyo nato kana ra yung atuang 10%, pero ang pinakasakit kay maimpierno paginta sa ilaha. Sakit, no? So kung ay pastor, pwede mo mutan. 1227, ang Biblia gibahin na ngadto sa chapters. Ang nagbahin na ni si Archbishop Stephen Langton, Archbishop of Canterbury. 1228, ang usa ka pari sa Italy nga si Raimundo Martinez nagbuot-buot og Latinize sa ngalan sa Ginoo nga Yahweh. Ang YHWH iyang gilatinize og namugna ang JHBH. Pero pagbutang niya bawil, dito siya na mali. Mo nang gitanggal na, gi-erase na sa simbahan. Mga igsoon, ang ngalan sa Ginoo is Yahweh. Ang Yahweh mga igsoon, kung ato nang basahon, mabasa nato na sa Hebrew Bible, Exodus 3:14, 13 nga sa 15. Ang Yahweh mga igsoon, upat lang ka litra, YHWH. Kaya sa Hebrew alphabet, always remember ha, kamo nga nadala sa saksi ni Juba, paminawa ninyo ni. Ang ngalan sa Ginoo, upat lang ka litra, gitawag ng tetragrammaton. YHWH. Anong pulos man konsonants ang ngalan sa Ginoo?
Mga igsoon tungod kay sa Hebrew alphabet before Christ, walay vowels, walay a, e, i, o, o. That is why ang ngalan sa Ginoo nga Yahweh gisulat la sa YHWH. Pag-abot na itong baliktad, pag-abot sa 1227, ang pare sa Italy nga si Raimundo Martinez, iyang gilatinize ang ngalan sa Ginoo. O ang sa Latin, ang Y, J, Asinjar. Ang H, H lang yapon. Ang W, V. Ang H, H lang yapon. That is why ang YHWH, kung ato i-Latinize, mugawas ang JHBH. O iyang gibutangan ng vowels. Kaya ang vowels niabot na sa Israel niadtong tuig 200 AD. Now what is AD? AD stands for Anno Domini. Sa English, Year of the Lord. Sa Bisaya, tuig sa Ginoo. So gibutangan niya vowels ang JHBH. Ang mali niya kay gikuha niya ang letter A sa Elohim. Elohim is an Aramaic word which means God. O iyang ikuha ang letter E sa Elohim, gi-insert niya sa JHBH mo ng J. Iyang ikuha ang letter O sa word Elohim. Walay word na nag-start og U. Pero gikuha niya ang letter O sa Elohim, iyang gi-insert sa H of V mo nang na-pronounce na Jeho. Gikuha niya ang letter A sa Aramaic word Adonai, which means Lord. O iyang gi-insert sa B o H mo nang na-pronounce of Va. Nga o kung editso, Jehovah. Ang question, paminaw mo kung dahil saksi ni Jehovah, ha? Nganong mali man ang ngalan na Jehovah? Mga igsoon, mali ang ngalan na Jehovah kay kumulitok tag Jehovah. Ang atong gilitok Diyos Ginoo, dili Ginoong Diyos. Ang proper mga igsoon, Lord God, dili God Lord. Mo nang mali ng Jehovah kay kumulitok tag Jehovah, sama lang na militok ka Ginoo, Diyos Ginoo or God Lord. O diha ang mali. Mo nang gi-X na sa simbahan. Pag-abot sa tuig 1400, na nasay pare sa Germanis na si Peter Galatin, iya nasad nga gibuhi ang mali nga ngalan sa Ginoo nga Jehovah. Gibadlong nasad siya sa simbahan o nga giwala na gyud ang pulong Jehovah. Pero nganong naapamanak karon, abante ta diya. Pag-abot sa tuig 1517, 1517, 1,517 years ang milabay. Migawa sa simbang Katoliko ang usa ka pare nga si Martin Luther o nagtukod siya iyang kaugalingong pondok o gitawag niya Lutheran Church. Si Martin Luther usa ka pare pero wala kapuyo sa kinabuhing putli kay natintal siya sa paa nga puti. Muna mga igsoon ginatong mga kaparian ato ginangyampo kay ang mga pare ang makadaot nila kana lang yung paa nga puti. Muna ngiyampo ginato ng mga pare nga di sila malipat ang paa nga puti. Now, dito sa balang kasulatan mga igsoon, gipahayag na nga dunay mubiya sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus. O ang unang nahimong katumanan niya na mao si Martin Luther. Ato basahon ang buhat 2030. Gimon din eh. May pipilaw niya ka mga tao diya sa inyong pundok na manudlog bakak aron pagdali sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Gimon din eh, may pipilaw niya ka mga tao diya sa inyong pundok na manudlog bakak aron pagdali sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. O usa niya na o ang katumanan niya na mao si Martin Luther. Si
Si Martin Luther akong balikon usa ka pare nagminyo kay naimog og madre ang gipangasawa di man mosugot ang Santo Papa sa iyang gihangyo mingon man si Martin Luther Pope sabi ni saya ba magminyo na lang may mga pare kay mao mangyapon matintal man mi sa babae wa man mosugot ang Santo Papa nasuko siya mihawa siya sa simbahan misulat siya og 95 ka mga letters or thesis against sa Catholic Church o dito gitawag siya o protestante so nataw ang word protestant tungod ni Martin Luther nga may protesta sa simbang katoliko o human mo labay ang uban pang katolikan pag-abot sa tuig 1521 na sa imibiya sa simbang katoliko nga inilag hapon sa inulan ang maong tao mao si Nicholas Stork. Si Nicholas Stork nagtukod po ng iyang grupo ginganlan niyang Anabaptist. Gitawag ni Nicholas Stork o Anabaptist ang iyang grupo kaya ang katoliko na magkabig niya iyamang bunyagan o baptismo otro. Kaya ang Anabaptist, ang Ana is a Greek word meaning re or again. Baptist means baptism. Mao nga kay bunyagan man niya usab ang iyang madani gitawag niyang iyang grupo og Anabaptist. The same year 1521 miabot sa Pilipinas ang mga Katoliko sa ilang pagsangyaw sa Christian religion. Ang maong grupo ni Ferdinand Magellan. So 1521 miabot sa Pilipinas ang mga Katoliko. O dito mga igsoon na Kristyanista. Ang maong grupo ni Ferdinand Magellan o ang mga pare nga nailhan si Father Pedro Valderrama o si Father Andres Ordanita. Gisangyaw nila ang Christian religion sa Pilipinas. O dito hinay-hinay na ilhan ang Christian religion sa Pilipinas. Uman mo labay ang dagang pang mga katuigan pag-abot sa tuig 1528 ang Biblia nabutangan na po ng bersikulo. Wala mga igsoon toon yun mo. Aron dili mo madala sa mga pastor masigig panglimbong natong mga Katoliko. Mga igsoon sa sinugdan wala po ko'y naibawan. Sa akong pagkakatoliko wala po ko'y naibawan. Pero na-challenge ko nga nung ang simbang Katoliko gipanamastamasan man sa mga dili Katoliko. Muna mituon ko, gibasa na ko ang Biblia, gihurot ko nagbasa mga igsoon, gihurot yun na ko nagbasa. Palit ko computer, ano makasearch ko sa internet. O dito nalikon ko na ang Catholic Church mo yun ang Christian religion. Hinungdan, manudlo ko o manalipod na po ko, harap-harap po na musulti din basta pastor sa lain sikta, mini na ka magtutudlo. Mga igsoon, instrumento sa yawa ang founder o sikta. Therefore, ang ilang mga pastor, mini na nga magtutudlo. Only the church founded by Lord Jesus na nailan sa pagtawag o Roman Catholic Church mauna gina ang tinuod ng reliyon. Now, 1528 ang Biblia gibahin na ngadto sa bersikulo pinagi ni Santos Pagninos pare sa Espanya. Pero sa dili pa na ko'y nalimtan mga igsoon ang nagdala o Kristyanismo sa Pilipinas o ang nagsangyaw o ang mga Katoliko nga miabot sa Pilipinas gikan sa Spain. Ang question, kinsa may nag-Christianize sa nasod Spain? Ang Espanya ba natumba ni San Pablo? Atong basahon mga igsoon na si San Pablo mo'y nag-Christianize sa nasod Spain. Kaya ang nasod Spain o sali sa pinakadugay nga nasod naanani wala pa matao si Lord Jesus. Sama sa China, naanana sa wala pa matao si Lord Jesus. Italy, naanana, Roma, Greece, Egypt, sa Asia, sa Middle East, ang Iran, Iraq, naanana, pero dili pa na mo yung mga ngalan nila mga igsoon. Muna ang Persia, muna ang Assyria.
Pero di na ko kasi asang Iran diha, Persia ba o Assyria. Kalimutan ko. Pero mauna mga lugar na mga igsoon, no? Na, pero nausap na ang ngalan. So ang mga Christians o si San Pablo, siya gyud mo imiadto sa Spain aron pagsangyaw. Si Santo Tomas Aquinas, siya mo nag-Christianize sa India. Ang ubang mga apostoles, sila po nag-Christianize sa ubang mga lugar sa Middle East. Now, ato masaon ang Roma 15:24. Naglawak ko na mahimo ko na kini karon. Mumapit ako sa diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Ug human ako malipay sa pagpakiguban kaniyo sa makadiyot, tabangi ako sa pag-adto dito. So si San Pablo po nag-Christianize sa Spain. Mga iso dili basta-basta ang nasod Spain ha. Dili ordinaryo ang nasod Spain. Kasi si San Pablo gyud maoy nag-Christianize diha. Human mo labay ang daghang katuigan, balik ka. Miabot sa Pilipinas ang mga Katoliko nga gikan sa Spain. O sila mo'y nagdala o Christian religion sa Pilipinas. Mga igsoon, duha ang atong pasalamatan sa mga Espanyol. First, gihimo nila tang Christian. Ikaduha, ila tang gi-educate. Kaya kung wala pa moabot ang mga Espanyol sa Pilipinas, pangita na itong apelido hantod karon. Tungkol sa mga Espanyol, Nanay Ramos, Nay Reyes, Nay Cortes, De Los Reyes, De Los Santos, Lorenzo, Nay Aquino, mga Espanyol mga. Kaya kung wala pa sila po abot sa Pilipinas, mga igsoon, ang atong mga apelido, San Telmo, Santaco, Kagwang, Caldero, Gamot, Udlot, Timos, Kabog, Lansiang, Butike, mohon tayo apelido na ito ron. Pero tungkol kay miabot sa atong nasod ang mga Espanyol, nindot na taga-apelido. Na-educate na punta, di na ta magbahag. So dako kahit nagpasalamat sa mga taga-Spain na mga Katoliko. Kaya sila nag-educate nato niya, nag-usap po sa dagat sa itong Pangulo na regarding of true God. Kaya mga igsoon, kung magbasa tag history, ang ato mga katigulangang Pilipino, ang ilang mga Diyos sa una, kanang mga duwindi. Kanang mga bato, tanaw nila, nagwapo ang forma, ilno na nila, muingon na sila, uy, nanay, makatabang na, makaswerte na, Diyos na. Ubad pa nilang mga gilang Diyos, mga inkanto. Sumunod Diyos sa atong mga ninuno sa una. Pero pag-abot sa mga Katoliko, mga Espanyol, nakailan na ta sa matuod na Diyos. Nakabalo na ta nga dunay hitabo sa Israel, sa Jerusalem, na gilansang sa cross, nga mao si Lord Jesus. Dito na ta kabalo sa may balita. Pag-abot sa tuig 1560, 1539 at 36, mihawa na sa simbang Katoliko ang hari sa England na si King Henry. Kay ang gusto lang yapon, babae lang yapon ang hinungdan. Mihawa siya sa simbang Katoliko tungkol sa grupo, gitawag niya o Anglican Church. O iyang gideklara na Church of England. Tuig 1560, nanasay pare mihawa sa simbang Katoliko, nagtukod og iyang grupo nga mao si John Knox. Ang iyang grupo gitawag niya Presbyterian Church. Pag-abot sa tuig 1609, nanasay tao nagtukod og grupo sa England. Ang maong tao mao si John Smith. Ang ngalan siya grupo Baptist. So kanang Baptist, kung ngay Baptist din ang founder ninyo si John Smith ra sa England. Nya karon daghan na kaayong Baptist. Nagkabuak-buak na ng Baptist karon. 1,000 na sila ka grupo karon. Ngay General Baptist, ngay Southern Baptist, na siguro Santo Tomas Baptist, ngay Panabo Baptist, Tagum Baptist, Davao Baptist. Daghan na kayo na sila karon. Kay sa joke-joke pa nang giaway kay tingod biya diha sa pinahinay. Mo na hinungdan. Pag-abot sa tuig 1611. Ato ning agyon ang 1611. Pero murag ni ulan man. 1611. Ang mga protestante nakahimo na og ilang kaugalingong hubad sa Biblia. Aminaw mga protestante ha, mga non-Catholics ha. 1611.
mimando ang hari sa England nga si King James, anak ni King Henry VIII. Patay na si King Henry, nipuli ang iyang anak si King James. Unya mimando siya na maghubad tag atong kaugalingong hubad na Ingles sa Biblia. O migawas ang maong hubad 1611 o gitawag nila King James Version. Paminaw pag yumayo mga nagkatulik sa kung musupak mo doon lang. Ang original na King James Version 73 books na. Ano sa anak na himong 66 ato nang magian ron. Ang original 73 books. Ano? Translation naman nasa Vulgate. Pila ka libro ang Vulgate? 73 books. Pag-abot sa tuig 1736 39 nanasay taong nagtukod o pundok dito sa Amerika, sa England yapon. Ang maong tao mao si John Wesley. Ang iyang grupo ginganlan niya og Methodist. Pag-abot sa tuig 1820 na natukod na sa dito sa Utah, USA ang pundok na nagsigig samok-samok po doon house to house sa mga Katoliko nga gitawag og Mormons nga ngalan the Church of Christ of the Latter-day Saints nga tinukod ni Joseph Smith 1820. Kung na Mormons doon lang mo musupak mo ha, kailangan ko yung reference. Ang asawa sa nagtukod sa Mormons 50 kababay. Kinsay Mormons niya. Ang founder nila 50 kabuok asawa. 27 ang dalaga, 23 ang dunay bana. Walang founder sa Mormons, Joseph Smith. 1820. Pagka 1827, yan na ang King James Version of the Bible. Gikuhaan na sa mga protestante o 7 kalibro. Pila kalibro ang original na King James? 73 books. Pag-abot sa 1827, gikuhaan og 7, 73 minus 7 equals 66 books. Mao na nga ang King James Version 66 books. O, kinsa may pastor dire, kinsa may protestante din nga kusog mo pagod sa Katoliko, dili ta mag-away. Huwag gamit lang tag mga ebidensya. Supakan ninyo ang akong isulti na ang Biblia King James Version 73 books. Unya gikuhaan ninyo niya 1827 o 7 mo nang nahimong 66. O dool mo daw dire. Kay kita mga Katoliko hanap-harap ta konsulti sa public nga lugar. On-site tinuod pero never tang ma-personal kay sala man na. So ang King James Version gikuhaan na 7 1827 o nang nahimo na lang ng 66 books. Pag-abot sa tuig 1830 mihawa sa Baptist ang ilang bantugan kunuhay na pastor nga si William Miller. Si William Miller nanudlo ng Sabado ang igsisimba ngadto sa Dios. Si William Miller mo'y unang nagtudlo anang Sabbath day. Si William Miller nagtukod og grupo iyang ginganlan og Adventist. Dili pa nang Seventh Adventist karon ha, membro ra man niya. Si William Miller mo'y unang nag-ingon nga Sabado ang igsisimba. Og siya ang nagtukod sa grupo ginganlan niya og Adventist. Pag-abot sa tuig 1831 namugna na po dito sa Amerika ang pondok nga
unang migamit sa ngalan nga Church of Christ. Kinsay nagtukod aning pundok nga Church of Christ nga gi Tagalog o gi Bisaya ni Felix Manalo? Ang nagtukod mga igsoon mao si Alexander Campbell. Siya may unang miingon na ang tinuod na simbahan Church of Christ. Ang Church of Christ mga igsoon nga pundok at tinukod ni Alexander Campbell mituo nga si Lord Jesus is God. Pag-abot sa tuig 1844 nagtagna si William Miller na mubalik ang Ginoo dito sa Amerika, pero wala mubalik ang Ginoo. Inungdan nga nabungkag ang iyang grupo o mihawa ang banag asawa na si Ellen G. White, si James White o si Joseph Bates kay mga sakop mana ni William Miller. Mihawa sila o gi-revive nila ang nabungkag nilang grupo o ilang gihinganlan o 70 ay ilang gihinganlan sa sinugdan o Sabates. Pero di man sila ganahan tawgon og Sabates manang pag-abot sa tuig 1863 giusab nila ang ilang ngalan sa ilang pundok, gihimo nilang 70 Adventist Church. Unsa tuig ka? 1863. Kung alam sa inyong kasayuran mga igsoon, grabe ka satanic. Sorry kayo ha? Sorry kayo sa mga 70 Adventist. Pero dili biyan ni pamisunal ha? Grabe ka satanic ang 70 Adventist na grupo. Grabe ka satanic. Awag kita lipod-lipod ya. Grabe ka satanic ang pundok 70 Adventist. Manang hawa gid mo diya mga igsoon. Nganong satanic man ang 70 Adventist? Tungod kay sila mo'y nagbutang-butang na ang Santo Papa nagdala sa numero sa yawa na mao ang 666. Sabanista mo'y nagbutang-butang anak mga igsoon. Now ato masaon ang Revelation 13:18 nagigamit sa mga 70 Adventist na ang Santo Papa kuno nagdala sa numero sa yawa nga 666. Ingon din eh. Sa 18, sa labtonon kini, ang maala makasabot sa kaulugan sa numero sa mananap. Ang numero, kaya ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. Mao ni ang gipasumangil sa mga 70 Adventist sa simbahang Katoliko o sa Santo Papa. Ang Santo Papa kuno iya sa yawa kay nagdala sa numero na 666. Muna mga igsoon ang 70 Adventist satanic kay na nga grupo. Pero ayaw gyud mo sakop ang 70 Adventist kay very satanic ng mga grupo. Imagine, ang simbang Katoliko, ang simbang magitukod ni Lord Jesus, ilang ibutang-butangan na ang leader sa Katoliko nagdala sa numero sa yawa. Monang grabe ka satanic ng 70 Adventist, no? Ayaw gyud mo. Kamo mga Katoliko nga naa sa Sabanista, hawa mo diha. Ako balik ko na, kamo mga kaigsunan kong Katoliko nga naa sa 70 Adventist, hawa mo diha kay satanic kayo ng grupo ha. Nagbutang-butang na ng Santo Papa nagdala sa numero sa yawa. Unang hawa mo, kamo mga kaigsunan kong Katoliko nga naa sa 70 Adventist, hawa mo diha kay kung pamatay mo nga naa mo diha 99% inferno gino. Kay kanang pundok ka nagbutang-butang na sa simbahan na gitukod ni Lord Jesus na ang Pangulo niini nagdala sa numero sa yawa nga mao ang 666.